Mabuhay, mga kasama sa paglalakbay, sa mga misteryo ng ating mga ninuno at sa mga lihim na pinangangalagaan ng panahon. Ako ang inyong gabay sa mga nakatagong landas ng mga tradisyon at paniniwala. Ngayong araw, susuriin natin ang mga alingaungaw ng kasaysayan at ang mga bulong ng espiritu na bumabalot sa Oktubre 25, isang araw na puno ng mga kwento ng paggawa, pananampalataya at mga babala na humuhubog sa ating kapalaran. Ngayong Oktubre 25, mag-ingat sapagkat ang mga lihim ng sining at paggawa ay sumasabay sa mga babala ng kapalaran. May mga mata na nagbabantay, may mga kamay na gumagabay, at may mga kamay ding nagtatago ng mga matutulis na katotohanan. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa koneksyon ng tao sa kanyang likha, sa kanyang mga gawa, at sa mga hindi nakikitang puwersa na nagtatakda ng kanyang kapalaran. Sa maraming kultura, ang panahong ito ng taon ay markado ng paghahanda para sa nalalapit na taglamig o sa ating tropikal na bansa, ang pagbabago ng panahon at ang pagdating ng undas. Ang Oktubre 25 ko ay tinatawag sa ilang lugar bilang araw ng mga manggagawat misteryo o ang lihim na araw ng sining at kapalaran, isang araw na malalim na nakaugat sa etika ng paggawa, ang kapangyarihan ng mga kamay, at ang mga mahiwagang koneksyon sa pagitan ng tao at ng kanyang mga likha. Ito ay isang araw kung saan ang halaga ng bawat tahi, bawat hampas ng martilyo, at bawat pag-ukit ay may dalang bigat na hindi lamang pangmundo, kundi pati na rin espiritual. Sa konteksto ng Kristyanismo, lalo na sa simbahang Katolika na napakalaki ang impluensya sa Pilipinas, ang Oktubre 25 ko ay araw ng pista ni na San Crispin at San Crispinian. Sila ay dalawang martir at patron ng mga sapatero, gumagawa ng balat, at lahat ng manggagawang gumagamit ng kanilang mga kamay. Sila ay ginagalang bilang mga huwara ng pagtitiyaga, debosyon, at ang marangal na paggawa. Sa kanila, ang paggawa ng sapatos ay hindi lamang kabuhayan, kundi isang paraan ng paglilingkod at pagpapalaganap ng pananampalataya. Maraming deboto ang lumalapit sa kanila upang humiling ng proteksyon sa kanilang paggawa, katalinuhan sa kanilang sining, at pag-unlad sa kanilang kabuhayan. Ang mga may sakit sa paa, sa kamay, o ang mga naglalakbay ay humihingi rin ng kanilang pamamagitan. Para sa mga Pilipino, ang paglapit sa mga santong ito ay sumasalamin sa malalim na pagpapahalaga sa paggawa at sa paniniwala na ang bawat pinaghirapan ay may basbas mula sa itaas. Ngunit sa ilalim ng relihiyosong kontekstong ito, mayroon ding mga ugat ng sinaunang paniniwala, ang paggalang sa mga gumagawa ng sining at sa kanilang mga kagamitan ay may pinagmulan sa mga pre-kolonyal na paniniwala kung saan ang mga espiritu ng kalikasan, ang anito o lamang lupa, ay pinaniniwalaang gumagabay at nagpoprotekta sa mga manggagawa at sa kanilang mga sining. Ang mga tool ay hindi lamang kagamitan. Ang bawat isa ay may kaluluwa at nangangailangan ng paggalang. Ang kwento ni na San Crispin at San Crispinian ay isang alamat ng pananampalataya at pagtitiis na bumabalik sa ika-3 siglo. Isinilang sila sa isang marangal na pamilya sa Roma, ngunit sa halip na ipagpatuloy ang kanilang yaman at posisyon, pinili nilang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa Diyos. Sa kanilang pagnanais na ipalaganap ang mabuting balita, naglakbay sila patungo sa Gaul, ang kasalukuyang France, kung saan sila nagtayo ng isang tindahan ng sapatos sa Soissons. Hindi sila ordinaryong mga sapatero. Sa araw, maingat at masigasig nilang ginagawa ang mga sapatos para sa mga mahihirap, madalas ng walang bayad. Ang kanilang mga kamay ay sanay sa paghawak ng balat, pagtahi ng matitibay na tahi,
at paghubog ng mga sapatos na magbibigay ginhawa sa mga pagod na paa. Ngunit sa gabi, ang kanilang tindahan ay naging isang lihim na santuwaryo, isang lugar kung saan sila nagtuturo ng mga turo ni Kristo sa mga naghahanap ng pag-asa at gabay. Ang bawat tahi ng kanilang sapatos ay nagdadala ng kwento ng pananampalataya at ang bawat pares ay sumasagisag sa paglalakbay ng isang kaluluwa patungo sa liwanag. Ngunit ang kanilang debosyon ay hindi nagtagal na nanatiling lihim. Sa ilalim ng paghahari ni Emperor Diocletian, isang panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano, si Rictiovarus, ang Roman governor ng rehiyon, ay nag-utos na hulihin ang magkapatid. Hindi sila nagtago. Buong tapang nilang hinarap ang kanilang mga humuhuli, handa para sa anumang pagsubok na darating. Ang mga pagpapahirap na kanilang naranasan ay nakatatak sa kasaysayan ng mga martir. Una, sila ay pinahirapan sa pamamagitan ng pagbugbog at pagpapako sa isang rack. Ngunit sa kabila ng sakit, nanatili silang matatag. Ang kanilang pananampalataya ay hindi natinag. Sinasabing, sa isang pagkakataon, ang mga anghel ay bumaba upang pagalingin ang kanilang mga sugat at palakasin ang kanilang espiritu na nagdulot ng pagkamangha at takot sa kanilang mga manguusig. Sa isa pang yugto, nagpasyang itali sila sa mga gilingan at itapon sa ilog upang tuluyang malunod. Ngunit muli, naganap ang himala. Sinasabing ang mga bato ay lumutang at sila ay nakaligtas na nagpatunay sa kanilang banal na proteksyon. Ang kanilang mga damit na yari sa pinagsamang lino at balahibo ay naging simbolo ng kanilang paggawa at pagtitiis. Sa huli, kinailangan ng kanilang mga mang-uusig na hanapin ang pinakamalupit na paraan upang wakasan ang kanilang buhay. Sila ay pinugutan ng ulo at sa pagbagsak ng kanilang mga ulo sa lupa, isang maliwanag na liwanag ang sumikat at ang kanilang mga kaluluwa ay umakyat sa langit na nag-iwan ng isang pamana ng tapang, katapatan, at ang walang hanggang halaga ng paggawa na may pagmamahal at pananampalataya. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na galing ay hindi lamang sa pagiging mahusay sa isang sining, kundi sa paggamit ng sining na iyon para sa mas mataas na layunin. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na nagtatago sa anino ng Oktubre 25. Ang araw na ito ay puno ng mga babala at pag-asa para sa mga marunong magbasa ng mga senyales, mga pamahiin, pangpanahon, pang-ani. Kung ang araw ay lumubog na pula, ang kulay sa Oktubre 25, maghanda para sa matinding tagtuyot sa darating na buwan. Ito ay nangangahulugang ang kalikasan ay nagtitipon ng enerhiya na nagpapahiwatig ng kakulangan sa tubig. Kung maririnig mo ang malakas na huni ng kwago sa gabi ng Oktubre 25, mag-ingat sa biglaang pagbabago ng panahon o di inaasahang pagdami ng peste. Ang kwago ay sinasabing tagapagdala ng balita mula sa mundo ng espiritu na nagbibigay babala sa mga pagsubok sa agrikultura. Ang pagdami ng ipis o bubuyog sa bahay sa araw na ito ay senyales ng pagdami ng biyaya o ani. Ito ay simbolo ng pagakyat ng swerte sa tahanan, parang pagdami ng matamis na bunga. Kung makakita ng kumpol ng makulay na paru-paro sa umaga ng Oktubre 25, maghanda para sa isang panahong sagana sa ani at magandang kapalaran sa negosyo. Ang paru-paro ay simbolo ng pagbabago at pag-unlad, lalo na kapag marami at makulay. Ang biglaang paghina o pagpatay ng apoy sa kalan habang nagluluto ay babala ng pagbagsak ng ani o pagbaba ng kita. Ang apoy ay simbolo ng buhay at sustento, kaya't ang paghina nito ay nangangahulugang paghina ng pinagkukunan ng kabuhayan. Kung umulan ng mahina, ngunit walang tigil sa buong araw, ito ay nangangahulugan ng isang panahon ng matatag, ngunit
mabagal na pag-unlad sa kabuhayan. Ang patak-patak na ulan ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagdating ng biyaya, gaano man ito kaliit. Ang pagkakita ng ahas sa bakuran sa araw na ito ay nangangahulugang kailangan ng masusing pagbantay sa iyong mga ari-arian at kalusugan. Ang ahas ay simbolo ng pagbabago at minsan ay babala, lalo na sa proteksyon ng iyong mga likha, pangbahay, pangpera. Kapag nakita mong nahulog ang iyong mga susi sa lupa sa araw na ito, mag-ingat sa posibleng pagkawala ng pera o pagkakautang. Ang susi ay simbolo ng access at seguridad. Ang pagkahulog nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol. Kung makabasag ng baso o salamin nang hindi sinasadya, huwag baliwalain. Ito ay tanda na may masamang balita o pangyayari na naghihintay na dumating, lalo na may kinalaman sa relasyon o sa iyong paggawa. Ang basag na salamin ay sumasalamin sa sirang kapalaran. Ang paghanap ng barya na may butas sa gitna sa Oktubre 25 ay isang napapakagandang senyales. Ito ay nangangahulugang darating ang hindi inaasahang kayamanan at pag-unlad sa iyong paggawa. Ang butas ay sumisimbolo sa pagdaan ng enerhiya at pagtanggap ng biyaya. Kung ang isang langgam ay gumawa ng pugad sa loob ng iyong bahay, sa araw na ito ay senyalis ng pagdami ng kayamanan sa loob ng taon. Ang langgam ay simbolo ng kasipagan at pagtitipon ng kayamanan. Huwag hayaang walang laman ang iyong pitaka o bulsa sa araw na ito. Kahit isang barya ay dapat mayroon. Ang walang laman na lalagyan ng pera ay nag-iimbita ng kahirapan sa susunod na taon. Ang kapunuan ay nag-iimbita ng higit pang kapunuan. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabi ng Oktubre 25 ay sinasabing may malalim na kahulugan na konektado sa iyong paggawa, kapalaran at mga lihim na pagnanais. Pangarap tungkol sa sapatos. Kung nanaginip ka ng bago, matibay at komportabling sapatos, ito ay tanda ng matagumpay na paglalakbay, pag-unlad sa karera at proteksyon mula sa mga hadlang. Kung luma o sira ang sapatos, babala ito ng mga pagsubok, pagkaantala, or posibleng pagkawala ng trabaho. Ang nawawalang sapatos ay nangangahulugang pagkalito sa iyong direksyon sa buhay. Pangarap tungkol sa mga kagamitan, tools. Ang panaginip ng matatalim at gumaganang kagamitan ay sumisimbolo sa iyong kakayahan, kasipagan, at ang potensyal para sa paglikha. Magkakaroon ka ng kapangyarihan upang lutasin ang anumang problema. Kung ang mga kagamitan ay sira, kalawangin, o nawawala, ito ay tanda ng paghina ng iyong kakayahan, pagkalito sa iyong layunin, o pagdating ng mga problema sa iyong propesyon. Pangarap tungkol sa tubig. Ang malinaw at umaagos na tubig ay simbolo ng emosyonal na kalinawan at espiritual na paglilinis. Darating ang bagong inspirasyon. Ang madilim at maruming tubig ay nagbababala tungkol sa mga problema, pagkalito o negatibong emosyon na kailangan mong harapin. Pangarap tungkol sa lupa, paghuhukay. Ang panaginip na naguhukay ka sa lupa at may nakita kang kayamanan ay nangangahulugan ng pagtuklas ng mga nakatagong talento o pagkakataon. Kung wala kang nakita, maaaring may mga hadlang sa iyong pag-unlad na kailangan mong alisin. Pangarap tungkol sa paggawa ng isang bagay. Kung nanaginip kang gumagawa ka ng isang bagay, tulad ng pagtahi, pag-ukit, o pagbuo ng isang istruktura, at ito ay natapos ng maayos, ito ay tanda ng tagumpay at pagkilala sa iyong mga pagsisikap. Kung ito ay hindi matapos o masira, kailangan mong suriin ang iyong mga diskarte at maging mas masinop. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga isinilang sa Oktubre 25 ay pinaniniwalaang nagtataglay ng mga katangian ni na San Crispin at San Crispinian. Sila ay likas na masisipag, masinop, at may malalim
na pagpapahalaga sa sining at paggawa. Sila ay mayroong golden hands, kung saan ang anumang kanilang hawakan o gawin ay nagiging matagumpay. May taglay silang katalinuhan sa paglutas ng problema at likas na pagiging praktikal. Mahusay silang manggagawa, gumagawa ng may pagmamahal at dedikasyon. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagiging sensitibo sa katarungan, madalas silang maging biktima ng pang-aabuso o kaya'y maging tagapagtanggol ng mga inaapi. Sila ay matatag sa kanilang mga prinsipyo at hindi madaling matitinag. Kung minsan, sila ay maaaring maging masyadong perpekto at kritikal sa kanilang sarili at sa iba dahil sa kanilang mataas na pamantayan. Ang kanilang kapalaran ay madalas na nakakabit sa kanilang mga ginagawa at ang tagumpay ay dumating sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti ng kanilang kasanayan at paglilingkod sa iba. Maraming sikat na artista, inventor at manggagawa ang ipinanganak sa araw na ito. Mga iminungkahi para sa araw na ito. Ngayong Oktubre 25, ang mga pangalan tulad ni na Crispin, Crispiniana, Cristino at Criselda ay ipinagdiriwang. Ang mga taong may pangalang Crispin ay madalas na nagtataglay ng katangian ng pagiging masipag, mapagkumbaba at may malalim na pananampalataya. Sila ay may kakayahang magtaguyod ng kapayapaan at maging isang haligi ng suporta sa kanilang pamilya at komunidad. Ngayon, alamin natin kung ano ang mga kailangan gawin at hindi dapat gawin sa araw na ito. Ang mga tradisyon at ritual na ito ay hindi lamang lumang paniniwala. Ang mga ito ay mga gawi na naglalayong ipaghambing ang ating buhay sa mga positibong enerhiya at protektahan tayo mula sa masamang kapalaran. Mga tradisyon at ritual ang dapat gawin. 1. Pagbasbas sa mga kagamitan at kamay. Layunin upang hilingin ang pagbabasbas at proteksyon para sa iyong mga kagamitan at mga kamay na gumagamit nito upang maging matalas ang kasanayan at maging masagana ang mga proyekto. Ano ang kailangan? Anumang kagamitan na madalas mong ginagamit para sa iyong paggawa. Halimbawa, kutsilyo, martilyo, panahi, brush, lapis, computer mouse. Isang puting kandila, isang maliit na lalagyan ng malinis na tubig, maaaring binasbasan mula sa simbahan, at isang dahon ng laurel, bay leaf. Kailan at paano gagawin? Sa gabi ng Oktubre 25, bago matulog, linisin ang iyong mga kagamitan. Ilagay ang mga ito sa isang malinis na tela. Pasindihan ang puting kandila. Hawakan ang iyong mga kamay sa ibabaw ng apoy ng kandila ng bahagya. Mag-ingat na hindi masunog habang binubulong ang dasal. Pagkatapos, iwiwisik ng kaunting tubig sa iyong mga kagamitan at sa iyong mga kamay. Ilagay ang dahon ng laurel sa tabi ng kandila. Teksto ng dasal, simpleng bersyon. Sa ngalan ni na San Crispin at San Crispinian, naway basbasan ang aking mga kamay at ang aking mga kagamitan. Bigyan ako ng talino at sipag upang ang aking gawa ay maging daluyan ng biyaya at kasaganaan. Protektahan ako sa bawat pagkakamali at hadlang. Amen. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang matunaw. Kung ligtas, o patayin ng may paggalang. Itago ang dahon ng laurel sa tabi ng iyong pinakamahalagang kagamitan. 2. Ritual ng paglilinis ng paa at landas. Layunin upang linisin ang mga negatibong enerhiya na nakakapit sa iyong mga paa na sumisimbolo sa iyong paglalakbay sa buhay at upang buksan ang mga landas para sa positibong pag-uunlad at kaligtasan. Ano ang kailangan? Isang malaking palanggana ng maligamgam na tubig, kalahating tasa ng asin, ilang dahon ng sariwang pandan o tanglad, lemongrass, kung mayroon, o anumang mabangong dahon na madaling makita. Kailan at paano gagawin?
Sa gabi ng Oktubre 25, bago magpahinga, ibuhos ang asin at dahon sa maligamgam na tubig. Ibalot ang iyong mga paa sa tubig habang nagmumuni-muni sa iyong mga paglalakbay at mga hamon na iyong kinaharap. Isipin na ang tubig ay nililinis ang lahat ng pagod at negatibong enerhiya. Teksto ng dasal, simpleng bersyon. Sa tubig na ito, nililinis ko ang aking mga yapak. Naway ang lahat ng hadlang ay matunaw at ang aking mga landas ay maging malinaw. Patnubayan ako, San Crispin at San Crispinian, sa bawat hakbang, sa bawat paglalakbay. Amen. Pagkatapos, itapon ang tubig sa labas ng bahay, malayo sa mga halaman na may intensyon na ihagis ang mga negatibong enerhiya. Damhin ang pagiging gaan at pagiging handa para sa bagong umaga. 3. Pagbibigay galang sa mga artisan at manggagawa. Layunin. Upang magbigay pugay sa mga manggagawa, lalo na sa mga gumagamit ng kanilang mga kamay, at upang mag-imbita ng biyaya at good karma sa iyong sariling paggawa. Ano ang kailangan? Maliit na regalo, halimbawa, pagkain, inumin, o kaunting pera, o simpleng pagpapakita ng pagpapahalaga, halimbawa, papuri, pagbili ng kanilang produkto. Kailan at paano gagawin? Sa anumang oras sa araw ng Oktubre 25, hanapin ang mga manggagawa sa iyong komunidad, sapatero, mananahi, karpintero, panadero, o sinumang gumagamit ng kanilang kasanayan. Buong puso at may ngiti, mag-alok ng iyong regalo o papuri. Teksto ng dasal sa puso. Naway ang biyaya ay sumaiyo at ang iyong paggawa ay magdala ng karangalan at kasaganaan. Pagkatapos, damhin ang kagalakan ng pagbibigay at ang koneksyon sa komunidad. Ang gawaing ito ay nagpapalakas ng espiritu ng pagtutulungan. 4. Mga kakanin para sa kasipagan. Layunin. Upang ipagdiwang ang kasipagan at ang bunga ng paggawa at upang mag-imbita ng saganang pagkain sa tahanan. Ano ang kailangan? Mga sangkap para sa kakanin, Philippine rice cakes, tulad ng kutsinta, puto, suman o bibingka. Ang mga ito ay simbolo ng kasipagan sa paghahanda at ang simpleng kagalakan ng ani. Kailan at paano gagawin? Lulutuin sa umaga o hapon ng Oktubre 25 po. Ang paghahanda ng kakanin ay isang ritual mismo na nangangailangan ng pasensya at pagtitiyaga. Maaaring magbahagi sa pamilya o kapitbahay. Pagkatapos, ihanda at kainin kasama ang pamilya na nagpapasalamat sa mga biyaya at sa kakayahang magtrabaho. Ang mga pangunahing bawal sa araw na ito ang hindi dapat gawin. Ang paglabag sa mga bawal na ito ay sinasabing nagdudulot ng kapahamakan, kahirapan, at paghina ng iyong mga kasanayan. 1. Huwag mag-aksaya ng materyales o sirain ang mga kagamitan. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ito ang pinakamalaking paglabag sa araw ni na San Crispin at San Crispinian. Ang pag-aaksaya ng materyales o intensyonal na pagsira ng mga kagamitan ay sinasabing nagagalit sa mga espiritu ng paggawa at sa mga patron mismo. Bilang ganti, ang iyong mga kamay ay mawawalan ng kasanayan. Ang iyong mga proyekto ay magiging mahirap tapusin at ang iyong kabuhayan ay babagsak. Magkakaroon ka ng kakulangan at laging may sira ang iyong mga gamit. 2. Bawal ang pagiging tamad o walang ginagawa. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang araw na ito ay para sa pagpaparangal sa kasipagan. Ang pagiging tamad ay nangangahulugang hindi mo ginagalang ang araw na ito at ang mga santong patron. Magdudulot ito ng katamlayan sa iyong buhay, pagtigil ng pag-unlad at pagkawala ng mga pagkakataon. Ang iyong mga layunin ay magiging malabo at hindi matutupad. 3. Iwasan ang pagtsitsismis o paninira ng kapwa. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang negatibong pananalita ay lumilikha ng masamang enerhiya na sumisira sa iyong sariling aura ng paggawa. Ang pagtsitsismis
ay nag-iimbita ng pagtatalo at pagkasira ng mga relasyon. Sa araw na ito, ang mga salita ay may mas malalim na kapangyarihan. Ang bawat negatibong salita ay babalik sa iyo na may dobleng lakas na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at problema sa iyong mga kasamahan o negosyo. 4. Huwag manghiram o magpahiram ng mga kagamitan na may matalas na talim, mistikong dahilan at konsekwensya. May paniniwala na ang mga matatalim na kagamitan ay nagdadala ng enerhiya ng gumagamit nito. Ang pagpapahiram o pangihiram sa araw na ito ay maaaring maglipat ng malas o negatibong enerhiya. Maaari itong magdulot ng aksidente o paghina ng kapangyarihan ng kagamitan o paglipat ng problema sa pananalapi. Ang iyong mga tool ay maaaring hindi nagumana ng maayos. Iba, bawal ang pagpapabaya sa sapatos o tsinelas. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang sapatos at tsinelas ay sumisimbolo sa iyong landas at proteksyon sa buhay. Ang pagpapabaya sa kanila, halimbawa, paglalakad ng walang sapatos sa labas ng bahay, pag-iwan ng sirang sapatos, ay nangangahulugang hindi mo pinapahalagahan ang iyong paglalakbay at ang iyong seguridad. Magdudulot ito ng mga hadlang, pagkaantala, at posibleng aksidente sa iyong mga lakad at buhay. Ang iyong mga plano ay madalas na hindi matutuloy. 6. Huwag magsimula ng bagong proyekto ng walang pagpaplano. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa pagiging masinop at detalyado. Ang biglaang pagsisimula ng isang proyekto nang walang sapat na pagpaplano ay nagpapahiwatig ng kawalan ng paggalang sa proseso ng paglikha. Ang iyong proyekto ay malamang na mabigo, magdulot ng pagkalugi o magdala ng hindi inaasahang problema. Ito ay magiging half-baked at hindi kailanman magiging matagumpay. 7. Iwasan ang pagtatalo o away, mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pagtatalo ay sumisira sa kapayapaan at harmoniya na mahalaga para sa produktibong paggawa. Ang negatibong enerhiya mula sa away ay hahantong sa hindi pagkakasundo sa tahanan at trabaho. Ito ay magdadala ng kalungkutan, pagkabigo at pagkasira ng mga relasyon na mahalaga sa iyong pag-unlad. 8. Huwag baliwalain ang paghingi ng tulong ng isang manggagawa. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pagtangging tulungan ang isang kapwa manggagawa, lalo na kung nasa tunay na pangangailangan, ay isang malaking paglabag sa diwa ng araw na ito. Ito ay nagagalit sa mga patron at maaaring magdulot ng parehong pangangailangan sa iyo sa hinaharap. Ang iyong paggawa ay maaaring maging mahirap at wala kang makukuhang tulong kapag ikaw naman ang nangangailangan. 9. Huwag mag-iwan ng walang laman ang mga lalagyan ng pagkain sa gabi. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pag-iwan ng walang laman na rice cooker, garapon ng bigas, o iba pang lalagyan ng pagkain sa gabi ay nag-iimbita ng kakulangan at kahirapan sa susunod na araw. Ito ay nangangahulugang magkukulang ka sa sustento at biyaya. Palaging mag-iwan ng kahit kaunting laman upang simbolo ng pagpapatuloy ng kasaganaan. 10. Huwag maglinis ng bahay o magwalis ng dumi patungo sa labas ng bahay sa gabi. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pagwawalis ng dumi palabas ng bahay sa gabi ay sinasabing nagtataboy ng swerte at mga biyaya palabas. Kung kailangan maglinis, walisin ang dumi patungo sa isang sulok at doon itago hanggang sa umaga. Ang paglabag dito ay nangangahulugan ng pagkawala ng kayamanan at pagdating ng malas sa pamilya. Sanay ang kaalamang ito ay magsilbing gabay sa inyong paglalakbay. Tandaan, ang bawat araw ay may dalang kanyang sariling enerhiya at ang paggalang sa mga tradisyon at paniniwala ay hindi lamang pag-alala sa nakaraan, kundi isang paraan
upang hubugin ang isang mas mabuting kinabukasan. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga lihim ng mundo, manatili kayong ligtas at patuloy na maging masipag at may pananampalataya